Anyway, sige, dakuan na po natin ang atin pong linya. Ito pong ating next na bisita virtually dito po sa ating programa para pag-usapan natin mga kabombo itong tungkol sa ano ba, kultura, wika, tungkol sa mga ibatan dito sa Batanes kasi inaangkin ito ng China mga kabombo na balitaan natin ng mga nakaraang araw. So ano kaya ang mga evidence na talagang sa atin itong Batanes, mga kabombo, sa Pilipinas talaga. Anyway, ito makakasama natin mga kabombo. Ito galing pa po ito sa University of the Philippines sa Diliman, si Dr. Nestor Castro, Professor of Anthropology dyan po sa University of the Philippines, Diliman. Magandang umaga po, Dr. Nestor. Welcome po sa aming program. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga viewers and listeners. Gandang umaga sa iyo, Bombo Kier, at sa lahat ng tagapakinig dyan sa Naga at sa Bicol. Okay, thank you very much, sir. Ano po, sa pagpaunlak sa interview. Eto, sir, umpisahan natin ang ating tanungan. Yun nga po, kamakailan lang, nabalitaan natin yung mga scholar ng China ay kiniklaim na sa kanila or sa China raw ang Batanes. Pero kayo, sir, bilang eksperto sa larangan po ng anthropology, paano nyo ba, sir, ilalarawan yung natatanging kultura at pinagmula ng mga ibatan na direktang nag-uugnay sa kanila sa mas malawak po na pamilyang Pilipino, sir? Okay, una muna siguro kailangan ko ipaliwanag sa mga tagapakinig kung ano ang anthropology. So kaming mga cultural anthropologists, pinag-aaralan namin ang kultura ng mga tao. Ako, syempre, pinag-aaralan ko ang kultura ng Pilipinas, ng iba't ibang ethno-linguistikong grupo sa Pilipinas, kabilang na ang mga Ivatan. Syempre, bagamat ang Batanes ang nasa northern part ng Philippines, pero malaki ang shared na kultura natin sa mga Ivatan. Ang Ivatan ang tawag sa mga residente ng Batanes. Meron silang sariling wika na tinatawag ding Ivatan language, pero pareho ang Ivatan at saka iba pang mga wika sa Pilipinas tulad ng Tagalog, ng Bicol, Ilocano at iba pa na parte ng tinatawag na Austronesian family of languages. So napakarami na common na wika na ating ginagamit dahil iisa ang ating pinanggalingan. Yung natatangi sa lugar ay dahil madalas silang binabagyo, so ang kultura nila ay nakabatay sa pag-adapt, pag-angkop sa kultura ng lugar na yon. Kaya't meron silang mga bahay na bato, merong makakapal na kugon na bubong ng mga bahay at iba pa. Okay, yun. Very well said, Sir Nestor. Pero ito, maipollow up ko lang, sir. Ano po ba yung papel ng Batanes sa teorya po nitong tinatawag na Austronesian migration at paano po nito pinatutunayan na ang mga Ivatan ay may ugnayang lahi sa mga katutubo po ng Taiwan, Pilipinas at hindi sa mga Chinese ng mainland China, Sir Nestor? Okay, may tinatawag na Austronesian hypothesis o kaya out of Taiwan theory. Ito ang nagsasabi na ang ancestors ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Malaysia, ng Taiwan, maraming bansa sa Polynesia, kabilang ng Hawaii, New Zealand at iba pa, ang ancestors nila nanggaling sa mainland Asia, sa border ng China at ng Thailand. Sila ay tinatawag na mga Austronesians. Gusto kong ipaliwanag na hindi sila mga Chino, bagamat doon sila nanggaling. Kasi ang wika nila ay iba sa wika ng mga kasalukuyang Chino. So, noong panahon ng Holocene, ito yung pagtatapos ng Ice Age, bumaba sila sa Taiwan, tapos tumuloy sa Pilipinas. So masasabing about 5,000 to 3,000 years ago, nakarating ang mga ninuno natin sa Pilipinas. At totoo naman na dumaan sila sa Taiwan bago nakarating sa Pilipinas.
So, isa ito sa pinagbabatayan kasi ng mga Chinese scholars. O, kita nyo na, galing pala sa Taiwan ang mga Ivatan kasi yung Batanes syempre ang unang-unang dadaanan. Kaya pwede naming angkinin ang Batanes. Pero nililinaw ko nga yung mga Austronesian, hindi sila mga Chino. At saka noong 5,000 to 3,000 years ago, wala pang bansang China. Kaya hindi po pwedeng angkinin ng China ang pangyayari na libu-libong taon na naganap. Okay po, very well said ulit, sir. And dito, Sir Nestor, may mga pag-aaral po ba sa halimbawa sa DNA or sa genetics ng mga Ivatan na nagpapakita po ng kanilang ugnayan sa iba pang mga pangkat etniko sa Pilipinas na tawag nito pumapasinungaling sa anumang claim ng China, Sir Nestor? Naku, kung DNA ang ating pag-uusapan, malaki ang shared na DNA ng mga Ivatan, siyempre sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa Northern Luzon, kasi nagkakaroon din naman ng migration, intermarriage, so may mga pagsasaling lahi. Malaki din ang shared DNA nila sa mga katutubo ng Taiwan. At ang mga katutubo ng Taiwan o yung mga aborigines ng Taiwan, hindi sila mga Chino kasi ang mga Chino ay later na lamang nakarating sa Taiwan. So pag pupunta ka nga sa Taipei at maraming Pilipino nagbabakasyon sa Taiwan, bibili ka ng mga souvenir items, parang titignan mo, naku, parang gawa lang to sa Ifugao. Ganun-ganun din kasi ang mga ninuno nila at mga ninuno natin talagang iisang sadin lahi ang pinanggalingan. Okay po. And dito, sir, ano-ano po yung mga halimbawa ng mga archaeological findings sa Batanes? Halimbawa, nung stone tools, mga ship-shaped graves, yung nagpapatunay na may sariling sibilisasyon talaga ang mga Ivatan Okay, na oo. konektado po sa Maganda maritime Southeast Asia, sir. maganda yung binanggit mo kasamang Kier. Yung mga libingan ng mga dati ng mga Ivatan, inililibing sila sa ilalim ng lupa, nakapaloob sa mga tapayan, mga banga, tapos andun ng bangkay, tapos tinatabunan ng mga bato na nakakorte na parang bangka. So ibig sabihin talaga ang mga Ivatan ay isang maritime society. Napakalaki ng papel ng pamamangka, pangingisda sa kanilang kultura. Ngayon, ang isang grupo ng mga katutubo ng Taiwan, partikular sa tinatawag na Orchid Island sa katawagang Ingles o Lanyu Island sa katawagang Chino, sila ay isang ethnic group sa Taiwan. Ang tawag sa kanilang sarili ay Tao. At ganun din, sila ang tanging maritime society sa Taiwan. Kasi yung ibang katutubo ng Taiwan naninirahan sa kabundukan. So sila yung mga agricultural societies. Pero yung mga tao ng Lanyu, katulad ng mga Ivatan, sila ay umiikot ang kanilang kultura sa pangingisda, sa paglalayag, sa salubong sa mga bagyo. So yung trade o kalakalan sa pagitan ng mga Ivatan ng Batanes at ng mga tao ng Lanyu na andyan na noon pa bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Okay po. And dito, sir, ito, may tanong po na katanungan, may sunod kong katanungan, sir. Kung halimbawa may matagpuan po na mga, halimbawa, sinaunang porselana o barya mula sa China sa Batanes, sapat ba yun, sir, na batayan para angkinin ang teritoryo? O ordinary evidence lang ito, sir, ng sinaunang kalakaran, sir? Maganda yung tanong mo kasi yung mga pilosopo yan nga ang sinasabi, no? Kasi sa buong Pilipinas, hindi lang sa Batanes, marami tayong matatagpuan ng mga porselana na galing sa China
na sinasama ng mga sinuunang Pilipino sa kanilang mga libingan. Tinatawag nila to ng mga pabaon kasi pagpupunta sa afterlife, yung mga yumao, kailangang may dala-dala silang mga gamit na kanilang gagamitin, na kanilang kainan sa kalangitan. At kalat yan sa buong Pilipinas. Pero hindi yan ebidensya kahit kailanman na sinakop tayo ng China or naging parte tayo ng China. Patunay lang yan ng kalakalan kasi ang maritime societies ay nakikipag-trade sa iba't ibang lugar sa Southeast Asia at sa mainland Asia. Sa katunayan, yung mga porselanang yon hindi lang galing sa China, merong galing Thailand, may galing Vietnam. So ibig sabihin, may galing Brunei. So ibig sabihin, nakikipagkalakalan tayo sa ating mga kapaligid na mga bansa. At hindi naman ibig sabihin na naging parte tayo ng Vietnam, naging parte tayo ng Thailand. At sa pagkakaalam ko, yung mga bansang yun, hindi naman kiniklaim ang Pilipinas. So, warning, huwag magpadala sa fake news na porke merong mga natagpuang porselana na galing sa China originally, therefore ay naging parte tayo ng China. Okay, very well said, sir. And dito, Sir Nestor, sa usapin naman ng linguistika, paano po nauuri yung wikang Ivatan sa ilalim naman ng Austronesian language family? At ano po ang pagkakahawig nito sa mga wika dyan po sa Hilagang Luzon, sir? Oo, yung pag binabanggit nating Austronesian family of languages, napakalaking pamilya yan mula sa Easter Island sa Chile, sa Pacific, hanggang sa Madagascar sa Africa, sinasalita ang Austronesian languages. Ito ang dahilan kung bakit napakarami nating common na salita sa bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, pare-parehong tawag natin, anak, mata, payong. Kasi nga, dati, may common na lengguwahe sa buong teritoryong yan. Pero ang Austronesian family of languages na binubuo ng about 700 languages sa buong mundo, may dalawa siyang branches. Ito ay ang Malayo-Polynesian at ang Formosan. Yung Formosan, ito yung mga wika sa Taiwan, ng mga katutubo sa Taiwan. Yung Malayo-Polynesian, sinasalita sa Pilipinas, Indonesia, etc. etc. Ngayon, pansinin natin ang wika ng mga tao ng Lanyu Island sa Taiwan. Sasabihin natin, parte siya ng Taiwan. Pero ang wika niya, hindi nakapaloob sa Formosan subfamily, kundi nakapaloob sa Western Malayo-Polynesian subfamily of Austronesian languages, tulad ng halos lahat ng wika sa Pilipinas. So mas related nga ang mga taga-Lanyu sa Pilipinas kesa pa sa Taiwan mismo at sa China. Okay po. And paano po ba, sir, ipinapakita ng mga traditional naman ng mga stone houses at yung mga bangka tulad nung, kung hindi ako nagkakamali, yung Falua, yung maritime culture, sir, na katangian ng mga katutubo sa Pilipinas, compare sa kultura ng mainland East Asia, sir? Ang Batanes kilalang kilala do sa mga bahay na bato na mula sa coral stones, ginawa nilang dahil madalas silang binabagyo, so ganito ang pader ng kanilang mga bahay at ang mga atip ng bahay ay yari sa kugon, Pero hindi yan traditional sa Batanes, nagsimula lang yan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Sa mainland Philippines, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, alam natin yung bahay na bato na yari sa adobe, tapos ang bubong ay yari sa tisa. Sa Batanes kasi hindi common yung adobe, ang ginamit nila ay yung mga dead corals at yun yung ginawa nilang mga pader.
So, isa na siyang klase ng adaptation na nagsimula nung panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ang orihinal na bahay ng mga Ivatan, yari sa mga troso. Ito ang pader. Tapos, humuhukay sa ilalim, kaya medyo nakabaon sa ilalim ng lupa yung sahig. Ganon din ang tradisyonal na mga bahay ng mga tao ng Lanyo. So, doon ang similarity. Hindi na napreserba yan sa Batanes pero napreserba sa Lanyo. Tungkol naman sa bangka, tama yon yung Faloa at yung ginamit na recently bumisita sa Pilipinas ang mga taga-Orchid Island, ano? Sakay nung mas malaking bangka na tinatawag ng mga tao ng Lanyo bilang tatala, yan ang isdang pangisda. Sa Ivatan, wikang Ivatan, tawag doon ay tataya. So parehong-pareho yung wika, nag-iba lang ng letra, no? Ito ay ginagamit sa pangingisda at merong alamat ang mga taga-Lanyo na bago makapag-asawa ang kanilang mga ninuno, kinakailangan nilang bumalik sa kanilang homeland ng Batanes. Parang merong pilgrimage para magkaroon ng mas magandang pamamaraan ng pag-aasawa. Kaya lang dahil nagkahiwalay ang ating bansa dahil sa pananakop ng mga Kastila, ang Taiwan naman sinakop noon ng Japan, so hindi na natuloy yung ganong ritual at nito na lamang uli ginawa, binuksan na naman ang ugnayan sa pagitan ng Lanyo Island at ng Batanes. Palagay ko, yan ang nag-trigger sa China. Teka, bakit gumaganda ang relasyon ng Pilipinas sa Taiwan? Ayaw namin ng ganyan. Kasi kiniklaim nila ang Taiwan. At dito na sila nagkalat ng fake news na amin din ang Batanes. Okay po. At sa inyo sir, sa pananaw nyo or sa pananaw ng historical anthropology, may mga tala ba sir or may mga tala po ba tayo na nagpapakita na tinangkaman lang na pamahalaan or sakupin ng China ang Batanes bago ito formal na naging bahagi ng mapa ng Pilipinas, sir? Walang ganyang ebidensya. May pagtatangka ang mga Chino noon, nung panahon ng Kastila, mga 1600s, na sakupin ang Luzon at ang Maynila. Ito yung si Limahong. Nakarating sila hanggang Pangasinan pero hindi sila successful. Ngayon, ang Batanes mismo, walang pananakop na nagawa whatsoever ang mga Chino sa nakaraan. Sa katunayan, meron nga tayong ebidensya na nasakop ng mga Kastila na nagmula sa Pilipinas, nasakop nila ang Taiwan at nagkaroon ng mga fortification ang mga Espanyol sa Taiwan. Noon tinatawag na Formosa kasi ang mula sa salitang Portuguese na Ilha Formosa, ibig sabihin magandang isla. Hindi pa Taiwan noon ang katawagan. So kung gagamitin natin ang historical evidences, baka mas may karapatan pa tayo sa kupin ng Taiwan dahil pinamahalaan ang Taiwan, particular ang Northern Taiwan, ng mga Espanyol mula sa Pilipinas. Okay, magandang punto, Sir Nestor. Pero ito, sa mga pananaliksik nyo, sir, or field work, ano po ba yung sinasabi ng oral history at mga kwentong bayan ng mga Ivatan tungkol po sa kanilang sariling identity or pagkakakilanlan bilang mga Pilipino, sir? Okay. Noong, ito medyo matagal na, 1998, nag-field work ako sa Batanes at meron akong nai-publish na isang artikulo at naikwento ng mga informants ko sa Batanes, lalong-lalo na sa pinaka-northern part ng Batanes, yung Itbayat, na kwento nila na salin-salin oral history ng kanilang mga ninuno na yung mga tao sa Lanyo original na nanggaling sa Batanes. Ang tansya, mga around 800 years ago, pumataas sila papunta ng Taiwan. So,
batay sa oral history ng mga taga Batanes, nanggaling pa nga sa Batanes ang mga taga Lanyo at hindi yung kabaliktaran. Meron namang ibang nagsasabi na noong panahon kasi ng pananakop ng mga Kastila, merong mga Ivatan na ah, lumaban sa mga Espanyol at merong mga ayaw magpasakop kaya pumunta pa sila northwards para hindi masakop ng mga Kastila. So, yan ang oral history na meron tayo. So, dahil doon, makikita natin na wika, kwentong bayan ay parehong sinasabi na magkamag-anak ang mga taga Batanes at mga taga Lanyo Island ng Taiwan. Ngayon, tungkol naman sa relasyon ng Ivatan sa iba pang mga Pilipino, kasama ng iba pang mga Pilipino, ang mga Ivatan ay lumaban din sa mga Espanyol. Meron din silang mga local heroes na kanilang itinatanghal sa paglaban sa mga Kastila. Ibig sabihin, parte sila ng national narrative ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas na ipinagtanggol ang kanilang kalayaan mula sa mga mananakop na Kastila at later mga Amerikano at mga Hapon. Okay po. And ito, Sir Nestor, mga remaining question na lang. Yung pag-claim ng mga scholar ng China na sa kanila raw yung Batanes, sa China raw ang Batanes, dapat ba nating ikabahala yon, Sir Nestor? And ano ba dapat yung maging tugon ng mga universidad tulad po ng UP at ng gobyerno ng Pilipinas para mas mapalakas pa yung pananaliksik sa Batanes bilang depensa po sa ating teritoryo, sir? Okay. Ako medyo nag-ingay tungkol sa isyong ito kasi yung Chinese scholars, quote-unquote, na nagtipon-tipon sa Jinan University at ang naging conclusion nila ay ang Batanes ay parte ng China. Isa doon sa mga supposed scholars na yon ay isang Chinese anthropology. So, Chinese anthropologist. So, doon ako napaisip, teka, sino ba to? Tapos sinearch ko yung kanyang pangalan. Wala, ang nakita ko, yung kapareho ng pangalan niya ay isang Chinese volleyball player. Tapos meron namang isang scholar, nakapangalan niya, ang mga publications naman ay tungkol sa paleontology. Ibig sabihin, panahon pa yan ng mga dinosaur ang kanyang pinag-uusapan. So, hindi ko mahanap yung original na sino ba itong scholar na to. Nakuha ko yung pangalan pero yung kanyang background hindi ko nakuha. So, naalarma ako kasi meron kaming ethics bilang anthropologists na hindi kami pwedeng magpagamit sa propaganda ng mga bansa. Pinag-aaralan namin ang mga kultura ayon sa sinasabi ng archaeological evidences, historical evidences, linguistic evidences, evidences mula sa oral history at hindi ayon sa bulong ng kani-kanyang gobyerno. So sa aking palagay, napaka-unethical nung ginawa. Ngayon sabihin ng iba, nako fake news yan, wag na nating patulan. Ang problema lang kasi kung hindi tayo magtataas ng boses at magpoprotesta, meron mga Pilipinong naniniwala sa fake news. At meron na nga akong nababasa na ilang mga tao, na mga Pilipino na nagsasabing, ay, ang ganda-ganda nun ng relasyon natin sa China. Bakit ninyo inaaway ang China? So, isang malungkot na pangyayari, meron tayong mga kapatid na Pilipino na maka-China, mga puppet ng China. So ito ang dapat nating bantayan. Kung kaya't anumang kamalian na sinasabi ng ibang mga nasyon, ibang mga bansa tungkol sa ating mga Pilipino, dapat ay nagtataas tayo ng boses at kinokorek natin. Sa katunayan, yung Jinan University kung saan ginawa yung pag-uusap na ito, binura na ang kanilang pinost tungkol sa Batanes. Ang problema, yung mga troll ng China, patuloy pang sineshare kahit na ang binura na fake news.
Okay, very well said ulit, Sir Nestor. And ito, sir, bago tayo magtapos sa ating interview, para po sa mga Pilipino na nakaririnig, tumutugay-gay sa ating programa, yung mga naririnig nila yung mga claims na ito, ano ba, sir, yung pinakamahalagang aral mula sa anthropology upang hindi tayo malinlang ng mga maling impormasyon or fake news tungkol po sa ating mga isla like itong Batanes, sir? Okay. Kahit mula man sa anthropology o sa anumang pagkakataon, kung may mga mababasa tayo na medyo tingin natin meron tayong pagdududa, bago tayo mag-share ng mga fake news, ay mag-validate muna tayo ng impormasyon. So ang impormasyong bang yan ay makukuha mula sa mga Filipino historians, Filipino anthropologists, at iba pang mga disiplina sa Pilipinas, gamitin natin ito bago pa tayo magkalat ng impormasyon. Kasi ang mahirap sa fake news, minsan kinalat mo na, tapos kahit kinorek mo ang sarili mo, umaandar na yung fake news sa iba, may iba namang nag-share. So, napaka-importante na bago mag-click ay, teka, i-validate muna natin, pakinggan muna natin ang kabilang panig. Sa kaso ng Batanes, pakinggan natin ang sinasabi mismo ng mga ivatan ng Batanes. At alam ko, nagsalita na ang kanilang governor, nagsalita na ang kanilang congressman na sinasabing wala itong katotohanan. Pakinggan din natin ang sinasabi ng mga historians at ng mga anthropologists tungkol sa issue na ito.